Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Ayan. So we're so blessed. Amen. Sa church po na ito, na patuloy na pinapagamit at ginagamit ng Panginoon para sa next generation. Kaya today we're gonna talk about the next generation. So, ang preaching po natin ngayon is, it's all about the next generation. And I will go straight forward sa message po natin ngayong araw dahil ito po ay medyo detalyado. Kaya sabi mo sa katabi mo, makikinig kang mabuti. Ayan, i-ready mo yung puso mo. Bawal mag-headbang. Amen sa mga kasama po natin ngayong araw. And today, I know you're so blessed with sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin. So, tayo po ay nasa 4th week na ng ating series entitled Passing the Fire. And it is a 4-week Christ-centered series when it comes po sa calling and responsibility natin sa next generation. So today, it's all about the next generation. And pag pinag-uusapan natin yung next generation, we always think about how God used the little children, kung paano mahalin ng Panginoon ang mga kabataan na katulad po natin. But today, it will be a different story na pag-uusapan natin ngayon because it will be a application of what we have always hearing about the word of the Lord. So today, it's more like application ng pwede nating gawin. Amen? Kasi alam natin, yung identity natin kay Christ is bilang children of God. And bilang children ng Panginoon or anak ng Panginoon is we need to pass the fire dahil meron tayong responsibility bilang mga Kristiyano. And alam nyo, last week, meron kaming ang mga preachers dito or ang mga preachers natin dito, they always have this springboard question, di ba? Pag gumagawa tayo ng ano. Pag sinabing springboard question, ito yung question na kung saan makaka-relate kami sa inyo, di ba? Yung nasubukan mo na bang nalungkot? Walang sense eh, no? Yung mga ganong question na, subukan mo na ba? Oo nga, no? Tapos ganun. Pero ako last week, maiba, is yung pinaka-springboard question ko, is parang na-realize ko lang last week, is, alam nyo ba yung feeling ng nag-a-attend every Sunday? You know that? Diba lahat tayo, alam yon. And minsan, pag nag-a-attend tayo ng Sunday, parang we think or we equate na yun talaga ang Christianity is all about. And minsan, di ba parang we're used to kung ano yung ginagawa natin every Sunday. Akit tayo dito, akit si Truman. Hindi niya pa alam niya, sabihin niya, magnify God and make disciples because we are deep and wide. Di ba? Mali. Di ba? O kaya may sabihin sila, let's be deep in the Word of God and wide in making disciples because we are deep and wide. Tapos ako naman, dito kasi yung favorite kong upuan eh. Dito yan, no? Dalawa kami ni Kuya Doc. Tatayo ako. Tapos punta tayo sa Cafeteo, makipagkwentuhan tayo doon. Afterwards, mga 3 p.m. pumunta tayong Walter. Bibili tayo sa Momoyo kasi mainit na ngayon. Di ba? Ganun. Tapos, paggabi, magkayayaan ng mga tropa, pumunta sa coffee shop. Titikman nyo kung ano yung mga trending na coffee shop ngayon. Tapos, uuwi kayo. O kaya, makapag-uusapan natin yung mga ministers. Mga minimum of 3 person lang, no? Kasi Sunday. Ganon. Tapos, uuwi tayo ng Monday. It will be the same routine. Okay? Uwi tayo ng Monday and makita natin sa Monday, same problem, same words, same perspective, same yung mga tao at darating na naman yung Sunday at same routine yung mangyayari. And meron akong question last Sunday, hindi naman sa inyo, no? Pero question ko sa sarili ko. Wala po sa ibang church to, pero baka nandito po. And it's me. Ang question ko sa sarili ko, am I really living for Christ? Am I really living for Christ? Hindi naman po para ipahiya tayo, okay? Hindi naman para maging i-condemn kayo or i-guilt trip kayo ngayong araw. But is this Christianity is all about? Ganito lang ba ang buhay na tinawag sa atin ng Panginoon? Ito lang ba yung faith na pinaglalaban ng mga disciples at ng mga apostles to the point na sila ay pinatay? And you know what? Yes, we are saved. It is by grace. Amen? Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa ating kakayahan or baguhin ang puso natin apart from Christ. That's good. But after receiving that grace, yung part na minahal ka ng Panginoon, after that,
ano yung para sa atin. I just want to tell you, for the next generation na nandito ngayon, may calling po tayo. Amen. I just want to remind the next generation who's listening right now, may calling po tayo. After being saved, after being loved by the Lord, may responsibility tayo. And after being loved by Christ, may life na dapat mag-reflect kay Christ. Kaya today, Christianity is not about I am forgiven. But Christianity is also I now belong to Jesus. Amen? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, medyo nabigla lang kayo ng konti. Because different Gerald or Pastor Gerald yung narinig natin, no? Parang dapat pag springboard question, nakakatawa ng konti. Pero I just want to remind you a little bit na meron tayong purpose bilang mga kabataan. So pag-uusapan po natin ngayon is 1 Timothy 4:12. Dire-diretso na po tayo. Dito po sa 1 Timothy 4:12, nagmamatter po ang next generation or yung paano dinisciple ni Paul si Timothy. And Paul was not just telling Timothy to be better. Hindi po sinasabi ni Paul kay Timothy na maging better kayo na Christian. Hindi po. Ang sabi niya, he was telling, let your life become a visible pattern of what it means to follow Christ. Okay. Ang sinasabi po ni Paul kay Timothy is not to maging okay sana yung after preaching, makapag-disciple ka. Hindi naman eh. Ang sabi po dito, let your life become a visible pattern of what it means to follow Christ. So today po, we're gonna talk about life and becoming the kind of believer whose life make the gospel visible. 1 Timothy 4:12. Ito po yung alam nating verse when it comes to next generation. Ano pong sabi dito? Sabay-sabay nga po tayo magbasa. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Can we bow our heads and let's pray for today? Lord Jesus, we thank you for this time, Panginoon, na ipinagkalob niyo sa amin. Lord, ang hinihingi lang po namin ngayon, Panginoon, number one, Lord, is your presence, Panginoon, sa preaching. May your words, Panginoon, in your presence, Lord, maintindihan namin yung calling namin bilang isang believer. Today, Lord, maybe hindi po to entertaining preaching, Panginoon, but Lord, please, not just entertain our hearts, Panginoon, but call us into the calling, Panginoon, passing the fire for the next generation. Kaya Lord, today, naway yung mga words na matatanggap po namin, open our hearts so we can receive it, Panginoon. Open our eyes so we can perceive you today, Panginoon. And Lord, naway kung ano po yung mapag-uusapan namin ngayon, hindi po ito kakasakit ng aming puso, kundi ikakaganda po ng buhay namin. So we praise you, and all the glory belongs to you, Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen. So, ito po yung verse natin for today, no? Alam ko nakakaantok medyo, yung pag-usapan lalo na pag-detailed. Kasi may nakita ko naghikab sa likod. Ayun, no? Ayan. Si Jad, di ba? Naka-face mask lang siya. Pero ang pag-uusapan natin, joke lang Jad, no? Pero ang pag-uusapan natin ngayon is si Timothy. Okay, si Timothy, hindi po siya random youth pastor lang. He was Paul's spiritual son. Si Apostle Paul was one of the most important leaders ng New Testament. Pero hindi mo siya nagsimula bilang follower of Ate Kina, humikab ka. Si Ate Kina, humikab. Number 1. Okay, so, lagot kayo sa akin. Okay? Yun, so, si Apostle Paul, hindi siya nagsimula bilang follower of Christ. Actually, he was against the disciples of Christ. And he was against or strongly opposed the Christians or si Christ mismo. Pero after his encounter with Jesus, siya ay ginamit ng Panginoon on the road of Damascus. And his life was radically changed. Yung dating persecutor ng church, which is si Apostle Saul, ay siya naman ngayon yung greatest preachers of Christ sa New Testament. Ngayon, meron siyang disciple, ang pangalan ay Timothy. Ang disciple niya is si Timothy, and Paul mentored this person, trained him, traveled with him, and entrusted the ministry responsibility to him. Kaya yung 1 Timothy na pag-uusapan natin ngayon ay parang spiritual father talking to his or writing the letter to his son in faith, which is si Timothy. Parang sinasabi ni Paul dito, expose lang natin yung verse, na Timothy, alam kong bata ka pa. Alam kong may pressure. May mga taong pwedeng maliitin ka, pero wag mong hayaan ang edad mo na mag-define sa'yo, let your life become the proof of your calling.
Sa panahon po kasi nila, mataas ang tingin ng age as source of authority. Pag yung mga matatanda sa kanila, silang yun lang yung merong authorship para mag-command ng church. At yung mga kabataan ay kadalasang hindi tinitignan as credible sa leadership. And Timothy dito, yung kinausap ni Paul si Timothy or writing the letter to Timothy, ay si Paul is like 20s or 30s. Yun po ang sagot sa research ko. Parang si Doc Joshua, no, mga 29. 29 BC. Joke lang, kaya Doc na. Ayan, yung mga 29 years, 33 siguro. Mga ganun si Timothy. Pero, look at this. Ang sagot ni Paul kay Timothy sa mga taong nagmamaliit sa kanya, hindi yung prove them wrong by your argument. Okay. Tayo ngayon, mga youth, we want to prove ourselves with our argument, with the knowledge that we have. Pero ang sagot ni Paul kay Timothy, when it comes to despising the people, ang sabi niya, live in such a way that their criticism lose its ground. Hindi ang sagot ni Paul, hindi ang reply ni Paul kay Timothy ay, prove them by your argument. Alam ko magaling kang sumagot, Timothy, at malalim ang iyong knowledge. Hindi. Ang sabi niya, live in such a way that their criticism, ay, ako lang po yun, na-voice out ko lang. Pero ang sabi dito, let no one despise you for your youth. Okay? Ibig sabihin nun, yung let no one despise you for your youth, minsan ang translation natin, huwag mong hayaang maliitin ka na dahil sa ikaw ay bata. Tama? Parang, dapat di nila hinahayaang maliitin ako eh. Hindi ako kabataan lang. Parang si Jemeline, no? Hindi ka babae lang. Babae ka. Hindi ako youth lang. Youth ako. Mga ganun minsan eh. Yun yung translation sa atin. Pero actually, ang gustong sabihin ni Paul kay Timothy, it means, huwag kang magbibigay ng valid reason para maliitin ka. Are you getting it? Kasi tumitigil tayo sa, hindi, dapat din niyo po ako minamaliit. Hindi. Hindi doon tumigil yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Ang sabi niya, huwag kang magbibigay ng valid reason para maliitin ka. Bakit? Hindi mo kontrolado lahat ng perception. Lahat sa mundo, mabuti man yung ipakita mo or maganda man yung ipakita mo, lalo na for the gospel, ipipersecute ka. When you preach Christ sa mundo, hindi nila maintindihan sometimes. Kaya ang gagawin nila, ipipersecute nila tayo. Pero sabi ni Paul dito, kaya mong bantayan ang sarili mo, but set the believers an example. Ang sagot po sa pagiging underestimated ay hindi self-defense. Ang sagot sa pagiging underestimated is yung visible, consistent na example. Are you getting me na? Ang word na example po dito ay Greek word ay typos. Okay? Hindi po ako Greek scholar, pero the commentary helps me to in ano. Pag sabing typos po or example na binabanggit ni Paul, which means pattern, model, or imprint. Parang marka yan na naiiwan or pattern na pwedeng sundan ng iba. Ibig sabihin, ang buhay ni Timothy supposedly ay at dapat hindi lang personal para sa kanya. His life was meant to become a visible pattern of what it means to follow Christ. Are you getting me? Si Timothy ay hindi lang po siya basta teacher lang, preaching the gospel, but siya ay living pattern of truth. So this is so important today. Dito na ako magsisink in, ma-realize niyo kung ano yung sinasabi ko. This is so important today. Why? Because we have a generation full of knowledge. Are you getting me? Anything you know, anything you want, you can search right now. Bible verse, di ba? Gawa ka ng preaching, type mo lang dito, preaching clip. Kung gusto mo ng ganitong preaching about predestination, preaching clip, makikita mo yung mga influencers natin. Kung gusto mo malaman kung sino yung mga false teachers, diba? Makikita mo yon. Theology, may YouTube, may Google. Gusto mo ng answer. Di ba? Kulay na nga lang sa kasal, di ba? ChatGPT, ano magandang kulay dito? Ewan ko, ako ba magpapakasal? Siguro kung si tao lang si ChatGPT. Di ba? Ako ba dyan? Alam mo yun, lahat pwede mong sagutin. Ang daming access sa information ngayon. Pero alam nyo po kung saan nagkakaiba. Look up here. Ang daming access sa information ng mga kabataan nyo ngayon. Pero alam nyo po saan nagkakaiba sa example. Pwede kang maraming alam, pero hindi nakikita sa buhay mo.
Pwedeng alam mo yung mga ways, paano magpapayat. Di ba? Kuya Doc, pinag-aralan natin yan eh. Di ba? Kailangan mag-intermission fasting ka lang. Ano intermission fasting? Di ba? Every time nagugutom ka, di ba, sasayaw ka. Intermission fasting nga eh. Di ba? Di naman intermediate eh. Di ba? So, alam mo yun, ang dami nating alam. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay mo? Di ba? Pwedeng marami kang naririnig na preaching, pero hindi namin nagiging practice. Pwedeng maraming alam kang verses about love. Alam mo yung pagmamahal ni Kristo at naiintindihan mo, pero hindi nararamdaman ng tao yung love ni Christ through you. You know, the Bible says, be doers of the word, not hearers only. Kaya ako naman sinasabi ito ngayon, itong mga words na ito, not just to condemn us, but this generation does not just need more people who know the truth. This generation does not just need more people who know the truth. This generation needs people who live the truth. Are you getting me? And last week, Doc Joshua talked about that God wants us now. And God wants to use us now. And that's good already as our foundation. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay hindi lang basta yung identity mo through Christ. That's good already, na pag-usapan natin yung last week. Pero today, we're gonna talk about sanctification. Hindi lang natin basta ayusin yung buhay natin, yung ugali natin. Kailangan magbunga yung buhay na binago ng Panginoon. Yung buhay na tinubos at binili ng Panginoon. After we are justified by grace through faith, you know, God continues to shape us in more like Christ. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is all about 5 dimension of example. Introduction pa lang yun, no? Medyo 16 minutes na. Ayan, so 5 dimensions of example. 1 Timothy 4:12. Before we read, sabi mo sa katabi mo, introduction pa lang yun. Okay? Meron ka lang minimum na 3 na hikab. Okay? Bibilangin ko yan. Mamaya, pag sumobra ka, magbabayad ka ng 50 pesos doon. May okay? So, pag-uusapan natin ngayon is 1 Timothy 4:12. Sabay-sabay tayo magbasa. Come on! Tulungan nyo. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, faith, and purity. Number 1 we're gonna talk about today regarding our 5 dimensions of example. Number 1, in his speech and conduct. You say, in his speech and conduct. Yung sinabi ni Paul po dito, na sinabi niyang speech or be example in his speech or conduct, he was talking about both the words of the mouth and pattern of his life. Ibig sabihin po, yung speech na binabanggit dito ni Paul, hindi lang to one-time event kay Timothy na, yung mga nasabi mo dati ay, yun yung maging way mo para maging example. Hindi po, hindi lang siya basta words or part of preaching, pero yung words or speech na binabanggit dito ni Paul, speech is about the words we use. Okay, ayan po. Speech is about the words we use, the tone the words we choose, the tone we use, the intention behind what we say, and the effect of our words have on others. Yung speech na binabanggit ni Paul dito, maging example daw tayo. And conduct, it's about how we behave, respond, treat people, and handle responsibility and live both in public and private. Kasi kasi hindi po pwedeng magkahiwalay yung bibig at yung buhay natin. Because a leader may be gifted on stage, but if his speech outside is careless, harsh, arrogant, dishonest, or destructive, his credibility becomes weak. If a next generation, a youth leader sa church, or a person who is attending deep and wide ministry, na sinasabi natin na he is a Christian, pero yung speech naman niya is outside is careless, harsh, arrogant, dishonest, or destructive, yung credibility or yung gospel somehow humihina. Kasi pwede kang magaling magsalita sa harap, pero kung iba naman yung lumalabas sa bibig po natin, nawawala yung weight at integrity ng ministry. At the same time, hindi sapat na tama ang sinasabi mo kung mali naman ang ginagawa mo. Because people may hear your words, but they will watch your life. Kaya merong standard sa Bible on how we speak. Yan sa Ephesians, ito po yung nababasa natin sa Ephesians 4:29.
Sabi dito, Ephesians 4:29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ibig sabihin, may standard pala pag sa speech natin. Ano yung standard na yon? Dapat walang corrupting talk na lumalabas daw sa bibig natin. Ano lang dapat ang purpose ng ating mga bibig? It is good for Ayan, lumilipad di siya po. It is good for building up. Sino po dito yung nagkasabing mahal siya ni Lord? Amen. At doon sa pagmamahal na yun ay niligtas tayo ng Panginoon. Amen? Sir, you are new, made new in Christ. Ibig sabihin, if you were made new in Christ, ibig sabihin our words must also change. Ibig sabihin po, our speech should no longer tear people down or express the sinful nature. It should build up and give grace to those who hear. So ang question natin is not just, did I avoid bad words? Bilang isang Kristiyano, ang question natin is, did I avoid bad words? The better question is, did my words build someone up? Or did they damage someone? Luke 6, alam niyo po, sabi dito sa Luke 6:45, for the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw yung nilalaman ng puso mo, yun din somehow ang sinasabi ng bibig mo. Diba? Pang YouTube. Kuya Doc. Ayun. And last time, si Pastor Jamil Diz, nag-uusap kami, and we're talking about, Pastor, totoo ba talaga yung, because our pastor, siya po ay graduate. Okay po, pwede bang mention? Our pastor pala, I just want to update you everybody sa Deep and Wide. Our pastor graduated his masteral, or siya po ay graduate sa kanyang masteral studies. Palakpakan po natin ang pastor natin, okay? Commercial lang, para mas madaming preaching. Ayun po. So, siya po ay graduate ng masteral sa counseling. And then, hindi lang po siya graduate ng cum laude, kundi siya po ay graduate ng magna cum laude, okay? Palakpakan natin ang pastor. I'm so proud of my pastor. Ayan. So, mamaya, ano po siya? Okay, gusto ko sabihin eh. And sabi, isa sa mga pinag-uusapan namin ni pastor is kailangan daw may tubig yung preacher, okay? Kailangan daw. Pero sa mga pinag-uusapan namin ni pastor last time, kwento ko lang sa inyo ha, isa sa mga pinag-uusapan namin ni pastor last time, ay, ang slip of the tongue ba ay parang ano siya tawag doon? Totoo ba siya? Yung parang kunyari kung ano yung lumabas sa bibig mo, yun ba talaga yung puso mo? Parang something like that. Ayan, papalakpak mo na kayo kasi inom ako. Thank you. Ayan. And sabi ni Pastor, yung slip of the tongue, actually hindi siya aksidenteng nangyayari. Okay? Kung ano yung kunyari, kung nagbabasketball ka, no, siniko ko na pa, shoot! Diba? Napashoot ka, gano'n. Diba? Parang, kunyari, lumabas sa bibig mo, ibig sabihin, puro shoot yun na, nasa isip mo. Ganun yun. And sabi niya, ang mind daw kasi ay hindi blanco. Ibig sabihin, may laman yan. At kung ano minsan yung nasa laman ng isip natin, yun yung nasasabi natin. Kaya sabi dito, kung ano yung nasa puso natin, somehow lumalabas. Hindi yung basta napasabi lang, word reveals what fills the heart. Kapag ang lumalabas sa bibig ay bitterness, pride, anger, o gossip, or complaining, hindi ka magtataka na baka yan ang laman ng puso. You know, the mouth is exposing what the heart is carrying. Kaya for a young believer or young leader or anyone who's sharing the gospel, ikaw na kabataan ngayon, maturity becomes visible in both speech and conduct, hindi lang po sa head knowledge. Hindi pwedeng ang bibig mo sa worship, iba, at iba rin yung bibig mo dun sa group chat. Hindi pwedeng same yung nagsasabing praise the Lord, at same lang yung nagsasabing praise the Lord din, di ba? Are you getting it?
Hindi pwedeng spiritual sa harap pero careless sa casual conversation. Hindi pwedeng faithful sa church pero careless sa bahay. Hindi pwedeng spiritual sa harap pero irresponsible naman sa likod. Because your words and your life either support your message or weaken it. Kaya magkakaroon tayo ng self-check or heart check today. Ikaw bilang isang Kristiyano and you care for the next generation, ito ang tanong ko sa'yo, mas kilala ka bang bilang encourager o bilang complainer? Ikaw ngayon, na naniniwala na you love the next generation at ikaw ay ambassadors ni Kristo. I just want to ask you a question. Anong klaseng Christian po tayo? Ikaw ba yung tao na kapag kinausap ka ng isang minister, gaganahan ba sila mag-ministry after? O ayoko na dyan. Nakakapagod pala dyan, no? Or hindi na lang sa ministry. Ikaw ba yung tipong Christian sa work na sinasabi natin? Pero at the same time, ikaw yung tipong laging toxic or galit sa boss, di ba? After pa lang ng meeting, di ba? Punta agad kayo sa pantry. Sabi na, ganun yung decision ni boss eh. Di ba? Wala talaga tong si boss. Di ba? Kaya, dapat di natin sinusunod si boss eh. Are you getting it? Are you that Christian? Yung tipong, hindi naman sila galit kay boss. Pero after kanilang makausap, galit na rin sila. Hindi ka nga, yung kausap mo nga hindi nga kilala ni boss eh. Kasi nasa ibang department. Are you getting it? Pero dahil nakausap ka niya, siya ba ay galit na? Are you that Christian? O kaya ikaw yung sa school, di ba? Ikaw yung tipong Christian na laging lumalabas, nakaka-stress talaga mag-aral. Di ba yung tipong pag nakatabi ka ng kaklase mo, nakaka-stress talaga mag-aral. Kahit yung kaklase mo, good mood na siya. Pag nakatabi ka niya, oo nga, nakaka-stress, no? Kakapasok nyo lang. Unang minuto pa lang ng subject nyo, nakaka-stress na agad. Are we that Christian? Kapag galit ka, Christ-like character ba ang lumalabas? Kapag nakat ka sa daan, nagmomotor ka or nakakotse ka, naka-titanium ka, di ba? Sino naman yung nakawigo na yun? Tapos nilagpasan mo rin, sabi na babae eh. Di ba? Baka wala po sa ibang church yung nakawigo, baka nandito po. Ayan. Joke lang. Are you getting me? Paul is not just telling us na prove your argument. Paul was telling, be an example in conduct and speech. Yung words mo ba lately mas nakakapag-build o mas nakakasugat ng iba? Yung life mo ba ay nagpo-point toward God? Kung titignan ng believers or unbelievers yung social media mo, makikita ba nila si Christ? O makikita nila na belong ka sa mundo? Ayan. Puntahan naman natin yung mga surface na meron tayo. Iba? You know what's default of being a Christian? Ito yung sinasabi ni Paul. Philippians 1:21. For me, to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang buhay ay si Kristo. Ang mamuhay dito ay si Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Pero sadly, many Christians today saying, I belong to Christ. I live for Christ. I love Christ. Nag-a-attend ako dyan sa church na yan. Pero kung titignan mo yung social media natin, may makikita bang Jesus o puro mukha lang natin? You know, the life that we should have should reflect Christ even in the way we present ourselves online. Ang labo lang kasi na pwedeng sabihin mo, ang buhay ko ay para kay Kristo. Pero sa lahat ng post mo, stories, captions, and shared post mo, walang hint ni Jesus. Ang labo lang kasi you're telling na, hindi talaga buhay ko si Kristo. Lord, lahat para sa'yo. Pero nakatatlong draft ka na nang hawak mo ang beat. Di ba? Pinost mo pa, yun na nga eh. Yun pa yung problema doon, pinost mo eh. Hindi na dapat eh. You know, but we also need two extremes, okay? We also need to understand two extremes. May mga taong puro sarili nakikita sa post, pero at the same time, may mga tao naman din na hindi nagpo-post. Okay? Yung parang walang trace na follower siya ni Jesus. Walang post, kahit ano. Diba? Kilala ko to eh. Kilala kung sino ka. Okay?
Ako yan eh. Okay, wala akong minamay day about kay Christ. Alam mo yon? Yung tipong wala kang ginawang masama, wala ka rin ginawang mabuti. Parang ang gulo eh, no? Pero what I'm telling here, hindi naman lagi kailangan mag-post ka ng Bible verse. Pero somehow, bilang mga Kristiyano, dapat visible yung fruit, visible yung conviction, visible yung testimony natin. The better question is, does my life online give people a reason to see that I belong to Christ? Amen? So medyo tinakil lang ng konting speech. And para naman sa mga introvert dito, okay? Nahirapan ako kasi meron kaming nasa isip eh. 'Di ba? Yung mga introvert dito, or inverter, diba? Or they call it introvert, mga mahiyain na mga ibon. Diba? Natawa na lang kayo kasi preacher ako eh. Diba? Yung tipong ganun. Pero sa totoo lang, corny nun. Alam niyo, sa mga introvert po na katulad natin, hindi ko naman po na kayo kinokondemn. Alam niyo, kung hindi kayo agad comfortable magsalita sa maraming tao, that's okay. Hindi kasalanan ng pagiging tahimik. Kaya sa part ng speech, hindi naman ibig sabihin na kailangan madaldal tayo lagi or loud or expressive tayo. Pero ang tanong, kapag nagsalita ka ba, nagre-reflect ba si Christ? So hindi kailangan ng loud para maging example in speech, kailangan lang faithful ka sa words and sa words ni Lord. Kasi ang Christ-like or pagiging Christ-like, it looks like giving encouragement minsan. Yung pagiging Christ-like, it looks like minsan refusing to join gossip. Ang pagiging Christ-like minsan ay pagsisay or pagsasabi ng sorry. Ang pagiging Christ-like minsan is listening before responding. Kaya kung introvert ka man, inverter 2 HP, di ba? 2 horsepower, or extrovert, pare-pareho lang ang calling natin. Let your words reflect Christ. Are you getting me? Okay lang ba yon? Kaya kailangan natin maging example sa speech. Amen? Kaya meron tayong, just want to give you a warning, kailangan natin maging practical lang po or application lang po. Puro application lang yung mga pag-uusapan natin ngayon. May isa ka. Isang hikab. Okay, may score na yon. Okay? So, puro practical po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya medyo, pero at least naintindihan nyo naman yung preaching, no? Because it's practical at nangyayari talaga. Kaya ang practice natin ngayon, or as an application, ito yung mga practice natin lalabas po dyan. Una, pause bago magsalita. Okay? Bilang isang Kristiyano, mag-pause bago magsalita. Hindi lahat ng naiisip, kailangang sabihin agad. Habitually naman, kailangan palitan ang isang complaint ng isang encouragement. Pag meron kang laging isang nirereklamo, baka pwede mong palitan ito ng encouragement. O kaya, practice in our speech before speaking. Okay? May nagbalita sa'yo ng isang legit, feeling mo legit na news. Hot news, grabe to. Si boss at saka yung talaga, tagkasagutan daw, di ba? Ayan. Ang unang tanong, bilang isang Kristiyano, totoo ba ito? Next, if may gusto kang i-comment, kailangan ko ba itong sabihin? Next naman, makakatulong ba ito? At number 4, may grace ba sa tono ko? Every time you speak, you consider these things. Then choose one in consistency and surrender it to God. You know, ang pwede natin gawin when it comes to speech is start with one visible area where your life does match what you believe. Amen? At alam niyo, the best application when it comes to this, gawin mo ito kahit walang nakakakita. Because real conduct is shaped in private before it becomes visible in public. Amen? Kaya ang rule natin when it comes to speech, bilang mga Christians na nagre-reflect ng Christ sa mundo, kung hindi makakatulong, sabay-sabay tayo magbasa, kung hindi makakatulong, hindi ko sasabihin. Kung kailangan sabihin, sasabihin ko with truth and grace at ang buhay ko dapat mag-preach ng parehong truth ng sinasabi ng bibig ko. Amen. Amen. Ayan. Yung gusto ko, nakatayo na si John Paul sa likod, oh. Ayan. Di, okay lang. Mainit daw eh.
Ayan. Number 2. In love. Di ba? Medyo natural lang tayo ngayon. Kasi actually, parang mentoring type lang tayo. Are you getting me? Okay? Parang mentoring type lang. Parang talagang, actual application. Hindi to encouragement. Actually, it is an encouragement for us to be corrected. Number 2, in love. Okay? Be an example in love. Nung sinabi ni Paul kay Timothy, yung sinabing love, ay hindi lang siya sinasabing maging mabait ka. Okay? He was calling Timothy to reflect the love of Christ. Yung kasi yung mga pinag-uusapan, pinag-aaralan nila during that time. Because real love does not start with us. It always starts with Jesus. Kaya nga sabi sa John 13:35, by this, all people will know that you are my disciples. Ano daw yon? If you have love for one another. Kaya ang standard ng Christian love, or yung love na nire-reflect natin kay Christ, ay hindi personality. Hindi ring mood or convenience. Ang standard ng pagmamahal na alam natin at pinamumuhay natin bilang isang Christian ay si Jesus mismo. Ano yung love na yon? Jesus loved patiently, sacrificially, and faithfully. Alam niyo kung ano yung pagmamahal ni Jesus? Minahal niya yung mga sinners, yung mga weak at walang kakayahang magbalik sa Kanya. Because alam niyo ba, I'm telling this because yung love na alam natin bilang mga Gen Z or yung mga katulad nating mga youth ngayon is yung mga dapat pag nagmamahal ako, kailangan i-reciprocate din nung minamahal ko. And I think that's called love. Kailangan na babalik. And tayo mga Gen Z ngayon, we think na, kailangan mahalin ko itong isang tao kasi may nabibigay siya sa akin. Pero alam niyo ba yung pagmamahal ni Christ? Yung mga panahong hindi tayo kamahal-mahal, at yung panahong wala tayong kayang magbalik ng pagmamahal na yon, Christ died for us. While we're still sinners, He died for us. Kahit yung mga disciples niya na slow, confused, at sobrang proud, and about to fail Him, ang ginawa niya, minahal niya pa rin. Yung mga panahong hours na lang yung hihintayin at itatakwil na siya ng isang disciple niya, still, hinugasan niya yung paa ng disciple na yon. Kaya yung sinabi ni Paul dito, kay Timothy, na be example in love, the point is, let people see your life, the kind of love you first received from Christ. Hindi tayo nagmamahal para maging accepted ni Lord. Nagmamahal tayo dahil tayo ay tinanggap ni Lord. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kaya minsan kung nahihirapan tayo magmahal, maganda bumalik tayo sa tanong, naiintindihan ko ba talaga kung paano ako minahal ni Jesus? Are you getting it? Parang may isang tao, given this scenario, parang may isang tao na minamahal natin at hindi kayang mahalin tayo pabalik. Isipin natin, bakit di ko kayang mahalin tong tao na to? In fact, nung ako'y minahal ni Jesus, ganun din naman ako, wala akong kayang magbalik. Hindi lang po ito para sa mga pastor, sa mga leaders, or disciple, or matagal na sa church, para ito po sa mga follower ni Jesus. Kasi lahat po tayo ngayon may nakakasama. Lahat tayo may nakakausap. Lahat tayo may influence. Sa bahay man yan, sa school or sa work, sa church, sa social media, lahat tayo may influence. Kaya dapat alam natin yung pagmamahal na yun. Because the question is not just, am I leading people? The better question is, are people experiencing the love of Christ through the way I live? Kaya ang application po natin ngayon, make love felt, not just spoken. Sa generation na andaling sabing I care, pero wala naman talagang nararamdaman yung tao na yon. May mga scenes sa chat, pero wala namang concern. May mga react sa story, pero wala namang real na kamusta talaga. May kasama sa church, pero hindi ka naman talaga nakikita na nag-struggle ka. May correction, pero walang gentleness. May service, pero always naghihintay sa recognition. Pero ang love ni Jesus, hindi po ganon. Because Jesus noticed people. He saw the sick. Nakita niyo yung mga taong broken, yung mga sinner, yung mga weak, at saka yung mga ignored. And you know what? Jesus served them sacrificially. Hindi niya tayo minahal dahil may ibabalik tayo sa Kanya. He loved us
when we are weak, sinful, and unable to repay Him. Yun po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? And Jesus restored people. Alam niyo po si Jesus nagre-restore ng mga tao. Ang pagmamahal ni Lord always nagre-restore ng mga tao. And that restoration includes correction. And I'm telling this, maybe, some of you here, ang sakit naman magsalita ni Kuya Jay, or nagigil trip naman ako sa mga sinasabi ni Kuya Jay, pero I just want to tell you this, hindi lahat ng correction ay condemnation. Hindi lahat ng preaching the truth ay guilt-tripping. Hindi lahat ng rebuke ay attack. Minsan, the most loving thing Jesus does is to confront what is destroying us. Hebrews 12 verse 6. For the Lord discipline the one He loves and chastises every son who receives. Ibig sabihin, kapag kinokorek po tayo ni Lord, hindi tayo rejected. Pag kinokorek tayo ng ni Lord through our leaders, ibig sabihin, hindi tayo pinapahiya. It means lang pag kinokorek tayo, may correction or may discipline sa buhay natin, ibig sabihin anak tayo at mahal tayo. Bakit? Kasi ayaw ni Lord tayong masanay sa kasalanan, sa pride or denial or patterns na sumisira sa atin to the point na masanay tayo. Kasi ang correction, it can be painful. Hebrews 12 verse 11, it says, discipline is painful for the moment, but later it produces the peaceful fruit of righteousness. Kaya yung mga correction sometimes, yes, it is painful, pero yun yung mga nagpapagaling po sa atin. Kaya pag may word na tumama sa atin, kaya word ni Lord may tumama sa atin from our leaders, or word ni Lord mismo, huwag agad ang mindset natin, baka pinapahiya nila ako. Hindi pa pwedeng instead na pinapahiya nila ako, ang nasa isip natin, baka pinapagaling nila ako. Because gusto nilang gumaling ako. Huwag agad condemnation yung nararamdaman natin whenever we are corrected. Minsan, correct tayo kasi mahal tayo. You know, Jesus speaks truth not to destroy us, but to heal us. John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Ganito magmahal si Jesus. He confronts with grace. Yes, God loves us. He don't throw stones at us. Hindi tayo kinokondemn ng Panginoon, pero at the same time, kinokorek niya po tayo. John 8:11, neither do I condemn you. Go from now on, sin no more. Ito yung sinabi ni Jesus sa isang woman that was caught in adultery. Merong isang woman nagkasala at talagang siya ay caught in adultery. And then yung mga tayo sa dinala ng mga Pharisee, itong woman na to kay Jesus, alam niyo, ang ginawa ni Jesus, hindi niya po binato itong tao na to. Hindi niya kinonsinti sa kasalanan, pero hindi niya rin binato yung babae. Actually, He protected this person from condemnation. Pero, minsan kasi tumitigil tayo doon. Bakit sila sa church? Di ba? O kaya sa ibang church na lang. Dito na lang, sa church na to. Okay? Wala po sa ibang church to, nandito po, okay? So, sometimes, iniisip natin, bakit nila ako kinokorek? Si Jesus naman, hindi naman siya nangongondem ng mga tao. Diba? Hindi niya nga binato yung woman in adultery eh. Tumitigil na tayo doon minsan. Pero alam niyo ba, sa verse na to, John 8:11, anong sinabi ni Jesus dun sa woman nun? Neither do I condemn you, but, nakakalimutan natin itong part na to, go from now on, sin no more. Hindi niya kinonsinti yung babae sa kasalanan, pero hindi niya rin binato. He protected this person from condemnation, but He also called her out of sin. And that's love already. Because grace does not say, okay lang yan, stay as you are. Hindi. Truth does not say, wala ka ng pag-asa, but love of Jesus say, hindi kita kinokondena, pero wag ka nang babalik sa buhay na sumisira sa'yo. Kaya kung mahal natin ang isang tao, ganon din yung pagmamahal din ganon din kasi yung pagmamahal ni Jesus na ipinaramdam sa atin. Kaya kung magmamahal tayo ng isang tao, wag natin iwasan yung truth. Telling them this truth. Pero sabihin natin yung truth with grace. 'Di ba?
Alam mong mahal ng isang simbahan ang mga kabataan. Alam mong mahal ng isang pastor ang mga kabataan kapag sinasabi niya yung truth sa mga kabataan na yon. Because correction from Jesus is not rejection. It is love that refuses to leave us broken. Kaya kung gusto nating maranasan ng tao ang love ni Jesus through us, as being an example, una, we preach the truth to them. And number 2, be present enough to notice people. Okay? Para maging example tayo in love, be present enough to notice people. Hindi lang react sa story, talagang magkamusta po tayo. Kapag may friend kang tahimik lately, parang si John Paul Garcia, di ba? Lately, no? Always tahimik eh. Ayan, kamustahin po natin, di ba? Kapag may hindi okay sa church, tanungin natin, okay lang ba talaga siya? Minsan po ang pagmamahal ay hindi sermon agad. Minsan presence muna ng bawat isa. And next is be gentle enough to restore people. Kapag may nakita po tayong mali, huwag agad screenshot or parinig sa Facebook or notes or chismis. Kung kailangan i-correct, gawin natin with grace. Private kung pwede, maayos ang tono, at goal dapat po natin is ma-restore yung brother natin. Alam niyo po, isa sa mga pinakamabisa, dealing offense. Sabi po sa Matthew 18 verse 15, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Number 3, be sacrificial enough to serve the people. And number 4, lastly, be humble enough to receive correction. So hindi mo kailangan maging leader muna bago magmahal like Jesus. Hindi mo kailangan ng title muna bago maging example. Kung follower po tayo ni Jesus, tinatawag niya tayo to reflect these things or to reflect in love. Number 4, be example in faith. Are you getting the preaching today? Ayan. Amen. Ayan. So, ito po ay puro application lang. Kaya I just want to tell this mga self-check po natin at sa mga pwede natin gawin. Ngayon, be example in faith. Number 4. Okay. Ang biblical faith po natin is not just saying, I believe in God. Ang faith po ay hindi lang sinasabi natin na naniniwala ako sa Panginoon. You know, faith is trusting God enough to obey Him even when the outcome is not yet clear. Kaya sabi sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So maging example po tayo sa faith natin sa Panginoon. You know, faith becomes visible. Saan po naging visible? Hindi naman yung attitude natin towards the problem. Sometimes yung faith nagiging visible when it comes to our choices. Kapag ikaw ba nakita ng next generation yung faith mo, ito ba is handa nilang gayahin or magagaya ba nila? Or dun sa work mo na lang, sa mga kaklase po natin, or sa mga sa mga youth na kilala natin, pag nakita ba nila tayo, pwede ba nilang gayahin yung faith na yun? Kasi yung faith po, it's visible in our choices. Kapag pressure tayo sa work, sa studies, sa family, or sa personal life, ang pinakaunang tanong is, saan tayo unang tatakbo? Kasi sometimes, or somehow, minsan po, di ba? Ang daming sinabi, no? Minsan dun sa faith natin, sinasabi natin si Jesus ang provider natin. Pero ang pinoprovide nating sagot sa mga kabataan is yung alam nating diskarte. Nakikita ba yung faith natin sa mga choices po natin? Sa word ba tayo or sa prayer, sa fear o sa overthinking o sa shortcuts o wordly solutions, yung nakikita po natin. Kasi minsan sinasabi nating may faith po tayo, pero kapag may problem, ang unang lumalabas is yung control natin at yung wordly solution. So the challenge po is simple. Choose one area where fear has been stronger than faith. If minsan, tayo po'y gumagawa ng mga sarili nating steps, ito po yung mga practical solution na pwede nating gawin or application po. Choose one area where fear has been stronger than faith. And next is, bring it to God in prayer. Ano yun? Ano yung mga, sa finances ba yun? Sa studies?
And next is hold on to His word and take one step of obedience. Ayan po. So, be an example in faith. And lastly, ito na po, as I end today, number 5, in purity. Okay? Okay ba tayo? Amen. Ayan. So, binawasan ko na yung mga joke po eh. Kaya, hindi na kayo tumatawa, no? Ayan. Number 5, in purity. Di ba, ang plain, di ba, pag walang mga joke? Sabi ko sa inyo eh. Number 5, in purity. Ayan. Ang purity po is not just an outward behavior. It is the condition of the heart. Ang purity, it's the condition of the heart, the mind, and the motives, yung mga desires po natin, and yung mga hidden parts ng life before God. Pero youth or young generation na katulad po natin, I just want to talk about this, about purity. Purity is not just avoiding sin. Pero, purity is pursuing God also. 2 Timothy 2, verse 22, sabi po dito, so flee youthful passions and pursue righteousness. Faith, love, and peace, along with those who call in the Lord from a pure heart. So flee youthful passions and pursue righteousness. Papansinin po natin dito, makikita natin yung balanse ng verse o yung sinasabi ni Paul. Paul does not only say, flee from youthful passions. Okay, that's good po, no? Biblical yon when we flee from temptation. But he also says, pursue righteousness, faith, love, and peace. Ibig sabihin, hindi po sapat na lumalayo tayo sa kasalanan. Kailangan lumalapit din tayo kay Lord. Kasi kung puro iwas lang po yung ginagawa natin, pero walang pursuit, mapapagod tayo and you found yourself na babalik lang din doon. Kung aalisin mo ang isang trigger, pero hindi mo papalitan to ng devotion, ng prayer, ng word o worship, and godly community, babalik at babalik ka pa rin sa old pattern. Kaya purity is not just saying, hindi ko na gagawin ito. But purity is also saying, Lord, I want you more than this. Amen. Lalabas po dyan. Ayan po. Purity is not just saying, hindi ko na gagawin ito, but purity is also saying, Lord, I want you more than this. You know, most downfall does not happen suddenly. Minsan nagsisimula po ito sa maliit na compromise, maliit na lihim, maliit na okay lang yan, hanggang nasanay na ang heart mo na malayo kay Lord. But you know what? Grace calls us back. Not only to stop sinning, but to start pursuing Christ again. Again, medyo gulat po siguro kayo sa preaching kasi parang correction siya. But actually, this is not just correction. This is not just condemnation. This is correction with grace. Because God is not exposing things to shame you. He is revealing them to heal you. Maybe hindi ka pa nga yung standard when it comes sa speech. Dahil kapag nagugulat ka, maybe hindi ka pa nga yung example ng love. Still, pag nakikita mo yung isang tao, laging, ang hirap naman ng taong ito. Bakit ganito? Ba't parang ang hirap mahalin, ang hirap magpatawad, ang hirap mag-forgive? Maybe hindi ka pa yung person na ang daling magmahal ng tao. Maybe hindi ka pa nga yung magiging example when it comes sa faith or sa purity. Pero we're telling this to you right now to reveal them. And for us, si Lord ay pagalingin po tayo. Ano yung mga trigger na kailangan mong alisin sa buhay mo? Yung mga up ba? Yung mga content? Yung mga habit? Or yung mga conversations? Yung mga place or relationship? Ano yung mga kasalanan na hindi mo na dapat nilalapitan pero lagi mo pa rin binibigyan ng access? At after mong alisin yung mga bagay na yon, ano yung pinapalit mo? Dahil ang pagiging Kristiyano or being example in purity, hindi lang yung ganito kadami yung naiwasan mong kasalanan. Hindi po yon. It is a pursuit of both.
Ganito yung kadami yung naiwasan kong kasalanan na temptation, pero at the same time, ganito din kadaming beses ako lumapit kay Kristo. It's a pursuit of both. Ano yung trigger na kailangan mong alisin? And after mong alisin yun, ano yung mga pinapalit po natin? Yung prayer ba? Yung devotion ba? Yung accountability ba? Yung worship ba kay Lord? Yung serving ba? Yung mga godly friends natin, di ba? Tinanggal naman natin yung mga friends natin na hindi godly. Hindi ka na nakikisama. Pero at the same time, ano yung ginawa mo to pursue Christ? Ikaw ba ay sumama sa mga godly friends also? Hindi mo na nga binabasa or pinapanood yung mga ganitong bagay. Pero after that, ano yung pinalit mo? Are you reading the Word of God? Kasi hindi lang ang tanong is ano ang iniiwasan ko. Ang tanong, sino ang hahabulin ko? Kaya po ngayon, replace the trigger word pursuit. Hindi lang ako lalayo sa bagay na nagpapalayo sa Diyos. Lalapit ako sa Diyos na nagbabago ng puso ko. You know what? This is the conclusion. Bakit ko sinabi to? Yung preaching, it's a reverse cycle, okay? Ayan, kaya nanibago kayo sa preaching, bakit? Kasi magsisimula tayo sa dulo. If you want to pass the fire to the next generation, we must first allow God to refine the fire within us. Kaya today, medyo nagulat kasi application eh. Hindi nagsimula sa scripture, sa observation, sa application. Because reverse po yung preaching. 1 Timothy 4:12-11, let no one despise you for your youth, but set the believers an example. Paul was not telling Timothy, act older or be mature enough bilang Christian. Hindi po, he was telling, live godly so people will see Christ in you. Young people, live godly so the next generation will see God in you and in Christ in you. Dahil hindi hadlang ang edad para maging example. Hindi hadlang ang pagiging bata para mag-reflect kay Christ. Hindi hadlang ang struggle para magsimula kang mag-grow. Pero hindi rin excuse na ikaw ay bata. Hindi rin excuse na ikaw ay careless ngayon. Hindi rin excuse na ganito talaga ako eh. Bata pa naman ako eh. Next time na lang ako magiging serious kay Lord pag okay buhay ko. Pag leader na ako, pag binago na ako ng Panginoon, doon na lang ako magpapagamit sa Kanya. But Paul was telling Timothy, now is the time para magpagamit. Now is the time to become an example in his speech. Kaya yung application na una, kasi ito dapat yung ginagawa po natin ngayon, to be an example in conduct, to be an example in love, to be an example in faith and in purity. Kasi hindi po tayo tinawag ni Lord para maging perfect overnight. Pero, tinawag kanyang mag-grow. Hindi instant na perfection, but visible na progression. Kaya kung may taong mababa ang tingin sa'yo, huwag mong pilitin yung respeto. Let your life speak. Kung may taong kini-question ka, huwag mong unahin yung depensa, yung argument, but let your consistency answer. Pag may taong namamahiya sa iyo, may nag-comment dun sa Facebook post mo about kay Christ. Di ba? Nakita mo na AI, kinoment sa'yo AI, di ba? Nag-post ka about kay Kristo, AI yung sinagot. Sasagutin mo, AI din eh. Di ba? Copy-paste mo, anong sagot dito, ChatGPT? Yung AI to AI, nagalaban, no? Parang Terminator, getting it? You don't need to prove yourself to the world. But let your consistency be the answer. Let your life speak. Because the strongest argument of a young believer, just like you and me, is not the age. It is example. Hindi lang po ito behavior change. This is actually what we should do. This is sanctification. This is the evidence that Christ has changed you, is changing you, and will continue to make you more like Him. And by the grace of God, let your progress be seen. Pwede po ba tayong tumayo lahat as we worship the Lord for today? Maybe, this preaching is not that entertaining. Tama? Hindi ko ginagyan gaano ng mga konting mga wordplay,
naging straightforward lalo or hindi na present ng tama. But honestly, bilang mga youth pastors, missionary pastor, or this church or deep and wide, we are not here to entertain everybody. Maybe this kind of preaching, hindi man nakakatayo ng balahibo, sumobra nga yung 3 hikab mo kanina eh. Kasi inaandok ka when it comes to application. Maybe this is not the kind of message na gusto mong marinig ngayong araw, but I tell you, this may be the kind of preaching you need to hear. Because the message title natin for today, hindi ka youth lang, youth ka. At hindi hadlang ang youth. Hindi final weakness ang youth. Hindi katapusan ng struggle. Because your youth is not a limitation. Youth is a platform for godliness. Bakit po? Because the grace of God does not only meet you where you are, but it changes you into who Christ called you to be. So look up here. Look at the screen. I just want to say this as my last line for today. Don't let anyone look down on you because you are young, but let them see Christ the way you live. Let's bow our heads and let's pray as we worship today. After ko mag-pray, mag-worship tayo. But I just want to pray our hearts for today. Lord Jesus, we thank you for the preaching of your word. Maybe, Lord, dumaan lang sa isip namin, Panginoon, yung mga pinapagawa niyo. But Lord, let that sink in, oh God. Lord, the true revelation, Panginoon, it's your person, oh God. It's your presence. It's your grace that save us and change us and justified us. Right now, Panginoon, we are to undergo this sanctification process. Dapat, Lord, nagmamanifest sa buhay namin yung kayo, yung pagmamahal nyo, yung patience nyo, yung love nyo sa amin, Panginoon. Therefore, today, let us offer our life as a living sacrifice sa inyo, Panginoon. Lord, maybe this is routinary, pero Lord, bukas ng Monday, magiging example po kami sa speech namin, O God. Magiging example po kami sa pagmamahal sa mga kasama namin sa bahay, sa work, sa studies namin sa school. Lord, sa aming purity, Panginoon, help us. We can't be pure without your presence, Jesus. You're the only one who cleanses us from unrighteousness. Kaya today, Panginoon, help us, O God. Kaya Lord, i-ready niyo po yung puso namin ngayon as we worship you today. Kayo po ang mag-ready sa puso namin.